Hi mga ka-bakers! Ngayon naman ay gagawa tayo ng vanilla chiffon or chiffon cake. At gagawa nga pala tayo ng 2 piraso nito at syempre, kagaya nung dati, napagsama-sama ko na nga rin pala yung mga ingredients. Pasensya na ulit. Okay, so kakailanganin nga pala natin dito ay ang egg white, 10 pieces, cream of tartar, 1 teaspoon, sugar, 150 grams, at sugar naman sa kabila para sa mismong cake is 150 grams. Oil, 1 cup. Water, kalahating cup. Evap milk, kalahating cup. Egg yolk, 10 pieces. Cake flour, 300 grams. Baking powder, kalahating tablespoon. Vanilla, 2 tablespoon. At salt, 1 teaspoon. Ayan, so haluin na natin to hanggang sa magsama-sama na sila ng konti. Para naman pag minixer natin, hindi siya sumabog. Ayan, ilalagay na natin siya sa mixer hanggang sa ma-reach na natin yung texture na gusto natin. So yan, tapos na tayo dito. At ang isusunod naman natin ay ang sineparate natin na egg white, cream of tartar, at sugar. So, ito na yung consistency o texture na hinahanap natin. At pagkatapos naman ito ay ililipat na natin to sa isang bowl. Kaya naman medyo bilisan na natin. Ayan, malapit na tayong matapos at kasunod naman ito ay halo na natin yung minixer natin kanina. Pagkatapos natin ilagay ang lahat, kailangan nating haluin at tandaan natin na kailangan haluin lang natin siya ng one direction lamang. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa magsama ng dalawang mixture. So, nakukuha na natin yung texture o consistency na gusto natin. At syempre, pagkatapos naman ito ay ilalagay na natin siya sa ating molde. Yung size nga pala ng molde na ginamit natin dito ay 8x12 at yung recipe naman natin ay para sa 2 cake. Syempre, pag nalagay na natin, kailangan din nating pantayin. Kahit kasi sa baking, kailangan din nating i-exercise ang salitang fairness or equal. Kasi syempre, 'di ba? Kasi feeling ko pag ako yung kakain ng cake tapos konti lang mabigay sa akin, iiyak talaga ako. De biro lang po. So ito na nga, ilalagay na nga natin ang ating mga cake sa oven at yung lakas nga po pala ng apoy. 170 sa taas, 200 sa baba at ang baking time naman ay 35 minutes. At ito na nga po, luto na siya mga ka-bakers. Napakaganda naman talagang tignan. Napaka-perfect. At sana po nakasabay po kayong lahat. Pwede nyo na po itong ibenta ng paganito lang ang style. Naku, siguradong mabibenta po talaga to lalong-lalo na sa mga bata. Patok na patok po itong gawin sa school at sa kahit sa mga barangay-barangay o playground lang. Naku, sobrang sulit po talaga nito. Pero syempre, wag naman nating kalimutang hiwain para naman mas afford ng mga kiddies. So eto na nga, dahil extra tayo, a-icingan natin ito. Ayan, mag-a-icing na tayo. At wag lang nating kalimutang gawing even ang ating pag-a-icing. O nga pala, kailangan pag nag-icing tayo, wag nating masyadong kapalan at wag din naman nating masyadong nipisan. Kasi pag makapal, medyo nakakaumay naman kasi. Pero pag manipis, para namang kulang. So doon lang talaga tayo sa middle part. Okay? Alam nyo, akala ko talaga dati buhok lang yung sinusuklay. Pero ngayon, pati din pala cake. Presenting the cake. Ayan, suklay po pala talaga siya. Ayan, suklay ng mga cake. Ayan. So, yan. Gagamitin natin ng suklay at para magkaroon naman ng shape ang ating border. Pagkatapos naman, gagamitin natin ng spatula para naman pakinisin ang harapan. At gagamitin din natin ulit ang suklay para naman may magandang design din naman ng harapan. Siyempre, kailangan din natin linisin yung sumabrang icing sa baba. Wow, ang ganda. O, 'di ba? Kahit wala pang design, ang ganda na agad. At para mas mapaganda pa siya lalo, maglalagay tayo ng mga design sa taas. Tungkol naman sa design, pwede naman kahit anong design na lang gawin nyo. O kung ano man yung gusto nyong ilagay, o kung ano man yung maibigan nyo. O kung wala naman kayong maibigan, kung ano na lang yung mapagtripan yung ilagay dyan. Basta ang ending, maganda, presentable, at higit sa lahat, mukha siyang masarap, okay na okay yon.
At ang pinakahigit sa lahat, dapat gawa ito sa puso mga moms. Kasi sabi nga nila, ang pinakamasarap na pagkain ay gawa mula sa puso. Okay, pagkatapos naman nun ay gagawan o maglalagay na tayo ng caramel ganache o caramel sauce. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa malagyan na natin lahat. Pagkatapos naman nun ay pwede rin naman kayong maglagay ng ginadgad na chocolate sa gilid. At syempre, ito na ang ating finished product. Ayan, napakaganda niya na lalo. Tingnan nyo naman, oh. Napakakinis, napakaganda, at hindi siya nakakasawang tignan at higit sa lahat, nakakatakam pa siya. Nako, tsak talagang magiging patok to pag ginawa niyong negosyo. Masarap na masarap talaga to, promise. So, ito na nga. Magpapaalam na muna ako dahil hanggang dito na muna tayo. Hanggang sa muli mga ka-bakers at kayang-kaya natin to.